Naglihok ang tanan, gikan sa komunidad, hangtod sa munisipyo, aron mahimong COD ang atuang lugar, ang atuang nasod. Wala akong makikitang maging balakid, problema, kung lahat-lahat po kami ay magkapit-bisig at gagawin namin ang nararapat namin gawin. Kasi siguro ang kailangan lang talaga is i-intensify natin ang information at saka education natin sa mga tao namin dito para sa Alabel. Palagay ko maraming dahilan dyan Bakit maraming tao na nag-open defecate sa mga lugar na to. Una is, one is yung parents nila, ganun din ang Kaya nasusunod ng mga bata. Most of the people that really practice open defecation are those who are really cannot afford. They are not aware of what is the complication of, exercising open defecation. Isa sa pinakamagandang nangyari dito ay tinanggap namin kung ano yung problemang ito at hinanapan ng solusyon. Nagising kami sa katotohanan, magtutulong-tulong ang lahat ng mga barangay officials, kami dito sa munisipyo. Kailangan i-apply natin yung pinakamabisang paraan ngayon, yung tinatawag na CLTS or Community-Led Total Sanitation. Kagandahan ng CLTS, na-present namin sa kanila yung iba't ibang type ng CR na may Poso Negro na pwede palang hindi siya ihukay. Meron ho kaming team, we call them the CLTS team, who goes out, lumalabas po sila. Marami kaming mga far-flung barangays at medyo mga bukid talaga yun. And bukod sa mahirap sa kanila ang tubig, yung pong mga lupa doon, talagang hindi ko masasabi na pareho dito. Yung iba naman, kahit financially hindi maganda yung situation nila, magtatayo sila ng CR, kasi tubig, konting hukay lang nila, bumabalong na yung tubig. Kasalukuyan, medyo marami na rin mga tao dito sa may mga barangay na tinitrigger na naggagawa na rin ng kubeta. Hinamon ko po talaga ang mga barangay kapitan na kailangan dapat ma-achieve natin yung zero open defecation. Maayo siya ma'am, kay sa una wala man na karon nga nanay sila programa nga ingon nga bahin anang mga CR o inidoro. Kay nakita mo na gwapo gyud kayo ang propaganda sa gobyerno. Kasi yan makatulong po sa pangangatawan namin, makatulong po din sa amin, na yun ang ginagawa ng taga-munisipyo na sinabihan kami, para yan matulong din sa amin. Maganda man kasi ng safety na ang mga tao nga walang CR. Ang mga bata may iwas sa mga sakit. Para yung mga ibang walang mga kubeta, atin ang ng kubeta. Para may mga proyekto na maabot dito sa atin. Although merong kahirapan ng konti, but we know that if we will work hand in hand together, it would not be a problem for us. Siguro sa tulong ng ibang mga local stakeholders at saka yung tulong ng mga NGOs, na magbibigay ng resources kung meron man, like campaign materials. Makakatulong po, malaking gawa yung efforts na ginagawa ng local government unit plus with the funding agencies that we have. Sanitation related conditions like typhoid fever, mga diarrheal diseases, yan yung pumapatay ng ating kabataan at saka yung matatanda. Sila yung mataas na percentage of dying. So, nakaapekta din ito sa yung economic development ng family at saka yung community. Sa kanila na mismo, nagkusa sila, naisip nila, hindi pala ako pwedeng umasa lang sa gobyerno. Sa aking paraan pala, kaya kong magpundal ng CR. So important to have that ordinance on zero open defecation. Local government unit po ay merong sinasabi na parang yung may prize sila. Siyempre, kung gusto nila yung prize na ibibigay ng local government unit, which will cost them, which will be 1 million. Basta paghahatian po yun kung sino yung mga manalo.
kailangan ilagay namin yung na criteria. Dinagdag namin yung criteria sa zero open defecation para po ma-challenge naman yung mga barangay captains namin. Susunod po kami sa batas na yan. Kasunod ako sa programa ng kuana ni. Sunod yun ko. Kaya nga naman, mas pabor kay na sa mua ug sa akong mga anak. Naa ang ordinansa ang mga balaod kay gusto sa tanan katawo ug kawani nga mahimong COD ang atuang komunidad. Maghiusa na aron magkaanli asenso. Kigbulig ba ka sa komunidad? Naa sa imuha ang tubag.